mula po sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 1 to 5. So sabi po doon ay Peter, an apostle of Jesus Christ, the pilgrims of the dispersion, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God, the Father, in sanctification of Spirit, of obedience, and the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Ito po yung greetings ng ating butihing pastol noon, no? Si Apostol Pablo. Then, sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you and for us, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, of this precious day that you made, O God. Thank you, Lord, that you gathered us again in this church, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the work of the Holy Spirit, Lord, that who teaches, O God, in every individual, Lord God. Lord, open our spiritual ears and mind, our spiritual heart, O God, that your word be written in our heart, O God. Lord, let your servant, O God, use him as empty vessel, as a panel, O God, of your word, O God. Hide me, O Lord, at your back, O God, and let your word be delivered in the midst of your congregation, O God. Lord, let your Holy Spirit stay with us, O God, and we glorify your name, O God. Lord, anoint me, my heart, my mouth, my tongue, my mind, O Lord God, all my spiritual life, all my soul, O Lord God. Lord, once again, we thank you, Lord. This is our prayer. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Hallelujah. So, yun po, ano? At susundan po natin yung ating teksto. At dadako po tayo. May tatlo po itong paksa na maririnig po natin patungkol sa heavenly inheritance na kung saan ay ito yung ating mamanahin. Ano po? At ito po yung ating mamanahin, ang kaharian po ng ating mahal na Diyos na kung saan ay noon pa lamang ay inihandaan na niya. Yung preparation po ng Panginoon ay hinandaan na niya. That's why He need to go back doon sa kaharian ng Panginoon. That's why. No? Maliban nga sabi niya ay hindi ako magbalik sa Ama, ay hindi papatnubay ang Banal na Espiritu. Kaya kailangan niyang bumalik para ang Banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa atin at magtuturo sa ating buhay. Una po ay may tinatawag po tayo na the power of God at yung pangalawa po ay the perfect love of God. And the third one is the mind of Christ. Ano po? So sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay siya po ay tagapanguna sa atin upang tayo po ay hindi malinlang ng sanlibutan. Kung wala po ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang tagapagturo sa atin, ay malamang po na maaring ang ilan sa atin ay mawala sa landasin ng ating buhay. At hindi po natin mapapagtanto later on kung saan ba tayo talaga maninirahan.
saan ba tayo talaga titigil after this life? Kaya ngayon pa lamang ay inihahayag ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay binigyan niya ng authority bilang mga anak at tagapagmana ng kanyang kaharian. So I do believe that we are all the nearest kin, or we are the sons and daughters of God, that He enable us to live in His kingdom later on. So, you are so blessed, brethren, that we are having already the assurance of salvation. And I do believe that you accept Jesus Christ as our Lord and our Savior. So, marami ang biktima sa atin, no? Sa lalang ng sanlibutan. Kaya, kailangan po natin na abutin yung hindi pa nakakarinig patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Naririnig lang nila, yes. They only heard that there is Jesus Christ. But they do not know how the power of God works in the life of a human. Not only human, because God created all of those human living of this earth. At lahat po ay nagpupuri, nagbabalik loob sa Panginoon as necessarily, kung nararapat sana. Ganon ang attitude ng tao or character ng tao, that there is Christ to be praised. There is Christ to be worshipped. At meron tayong Kristo sa buhay na dapat tayo ay sumusunod. Amen. Now, sabi po dito, siya po ay yung omnipotent God. Ibig sabihin, pag siya po ay omnipotent God, Almighty God, siya po ay mayroong unlimited authority na kaya niyang ipagkaloob ang anumang bagay na hinihiling ng kanyang mga lingkod at tagasunod. He has the supernatural power to impart, na i-impart niya sa kanyang mga followers. And He is also the omnipresent God, na meron siyang divine presence to all in this universe. Kalahin mo, na ang power ni Lord is unlimited and no bounds. Sabi nga ang kanyang banal na Espiritu ay nakakalirip. Ibig sabihin, pag nalilirip niya, is just like an scanner machine na nalilirip niya sa amang dako o sulok o kalaliman ng daigdig ay napapagtanto ng Espiritu ng Diyos. That's the power. Now, that power is unlimited. Nasabi nga natin, if we divert this power into the spiritual gifts, ay meron po tayo sa bawat isa. At yung iba hindi pa na-discovered, but unti-unti po itong lumulutang, nakikita sa bawat individual. So, we have to step up, sabi nga, mag-level up in our faith to God. That faith, sabi nga, by hearing and hearing of the Word of God, faith come. Kaya necessarily na we have to focus or incline always our ears in listening and study the Word of God. Kahit mag-isa lang po tayo, have to search. There are some questions that we cannot understand, but we have to search on the Bible what it means. What is the deeper meaning of the Word of God? And God, He will give you the divine understanding of His Word. At He will direct you in a correct path. Doon sa tamang daan. So, ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Even though we have the history na
marami ang naligaw during that time, no? But God, He is awesome na ibalik Kanya doon sa tamang daan upang maabot mo o kaya iyong maabot o marating yung tunay na goal sa iyong buhay. Now, we are focusing our goal, no, of this present time. Because God is coming. No? Ang nalalapit po ang Panginoon, nalalapit po ang Kanyang pagdating. So this, sabi nga, this end time, we have also to double time our situation. Pag hindi po tayo nag-double time at this time, and that Christ came na hindi tayo naka-prepared, so there is a big question sa ating buhay. Because what? We did not prepare. Just like the 10 virgin women, the 5, they bring their own oils, and the 5 others, they did not bring their own oils. And the door of the wedding area was closed because they did not prepare. Ganon din po tayo. And even Noah's Ark before, that God expressed to all people that you must be prepared. You must go with Noah because 40 days and 40 nights will be having floods in all over the earth. And people is laughing to Noah. He is crazy. It's summertime. Why he build boat? People, they are underestimating Noah during that time. When the rain comes, it's too late. The door of the boat is closed already, and the flood is coming. Ganon po tayo, mga kapatid. Huwag po natin antayin that the second life, God will close the door for us. Praise God. But you are so blessed that you know our God. So, sabi po dito, no? In 1 Peter, mula kay Pedro, apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos, nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinis. Kayo'y pinili ng Diyos Ama at ayon sa kanyang kaalaman na mula't mula pa at sa pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo. Nirinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. So, yun, no? The power of God is, sabi nga, ay existing. No? Existing yung power of God since from. And God, from the past and this present, still, God is working. But there is a question. No? Pagka hindi po kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao, there is something wrong. He didn't know how God is working in the life of man. Bakit po? Hindi po niya nire-recognize ang pangalan ng Kristo Jesus. Hindi po niya nire-recognize ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya tayo po ay pinili ng Diyos. Marami ang pinili ng Diyos, pero kukunti lang yung sumunod. Although narinig na nila ang salita ng Diyos, ay kunti lang yung nasunod. And that is imaginary from past. Even they are chosen people. They are chosen people of God. They talk with people. They talk with God, the people of Israel. And even this time, God is talking to us, to every individuals. But nandoon yung hardship
ng kanilang buhay. Yung hardship minsan nagiging hadlang eh. But do not stop, sabi nga. Kung nakita mo na natanaw mo na ang liwanag ng Diyos, sundan mo yung liwanag na yon. Dahil sabi nga, sa kabila ng kadiliman ay mayroong liwanag. See? If you enter on a tunnel, no? Dun sa tunnel, very dark, di ba? Hahanapin mo yung liwanag. Saan yung liwanag? You have to go to that light. And that light is Christ. Sabi ng Panginoon, ako ang liwanag ng inyong buhay. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Sabi niya. That is not an ordinary light na sinasabi ng Diyos. Pagka ang liwanag ng Diyos ang siyang nagliwanag sa ating kaisipan, I assure you, kapatid, that God can work to you. Maaari siyang kumilos sa iyong buhay at pwede siyang mag-manifest sa iyong buhay upang siya ang malalhati mo. There are so many kinds of spirit, but there is only one spirit that works, that gives life. Only in Christ. Hindi po espiritu ng sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, marami po yon. Kasi kung tatanungin po natin, when God across to that Lake of Galilee, then naabutan niya dun sa land of Gardanesi, ilang espiritu yun nandun sa inalihan. Di ba sabi niya, legion? We are legion, sabi niya. So how many spirit of world or evil spirit in that man? Legion. Yun po ang espiritu ng sanlibutan. Legion. Na hindi po ito sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi nung inaalihan, Kristo, dumating ka ba para parusahan ako na wala pa sa panahon? See? Ang diablo magsalita din, no? Dahil takot sila sa ating Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos. Alam din ng diablo yung second coming, yung kaparusahan na yon. Kaya natatakot din sila. But wala silang pagkilala o pagpasakop sa Diyos. Praise God. Now, the number 2 is the perfect love of God. No? Pag sinabing perfect love of God, this is the unconditional love of God. The agape. The agape love. Meron po tayong branch ng Jezebelio Church. They name it Agapao. Agape love. Agape Church. Led by Pastor William and Pastor June in Riyadh. So, this perfect love is makita natin na wala po siyang hinihiling na anumang uri ng kapalit. Kaya nung ibinaba ng Panginoon ang salita niya, sabi niya is, ganon na lamang ang pagmamahal ko sa sanlibutan. Sabi niya. Kung kaya't ibinigay ko ang aking bugtong na anak, sabi niya. At ang sino mang tumanggap ay hindi magdusa, kundi siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, in that verse of John 3:16 is God, He giving us to be having a title to live in the heavenly kingdom of God. So, ibig sabihin, isa po tayo sa tagapagmana ng ating Panginoon. So, napakainam pakinggan kung gano'n pang mangyayari sa atin na later on ay
maaari tayong makitira o tumira sa kaharian ng Diyos na mayroong buhay na walang hanggan. So the assurance of this salvation ay naroon na. But sabi nga ay manampalataya ka, maniwala ka. Kasi kung hindi tayo manampalataya, ano ang mamanahin natin sa ating Panginoon? Wala po tayong mamanahin later on. Bagkus ay yung kaparusahan na hinanda sa atin, according to our deeds, ay nandoon. So, maaaring sabihin natin na mga ngawawa ang ilan dahil sa paglabag o hindi pagsunod sa ating Panginoon. Now, sabi po dito sa aklat ng Disimbok, 1 Peter, chapter 5, verse 1 and 2. Sabi dito, "The elders who are among you, I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion but willingly, not for dishonest gain but eagerly." Kaya ito yung pagka ang isang lingkod ng Diyos, pag wala po siyang pag-ibig, hindi po niya magagawa ang mga bagay ukol sa spiritual. Kahit sa isa sa atin, pag wala tayong pag-ibig sa Diyos, wala po tayo dito. We are not seeking the kingdom of God kasi wala tayong pag-ibig. No? Ibig sabihin ay meron siyang something wrong na hindi niya feel yung pag-ibig ng Diyos. But the important thing is you have to seek always the kingdom of God. Not this church, but your own, yung sarili mo. Na kailangan mo kumain ng spiritual na bagay, which is the Word of God. Kasi kung wala tayo, hindi tayo makikipag-fellowshipping, hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos, maaaring sabihin natin ay manghihina tayo dahil maunti lang ang ating alam. Kagaya ng isang halaman na kung saan ay pag ito hinayaan po natin, walang nagdidilig, walang nagko-cultivate, wala pong nag-aalaga, maaring sabihin natin na manghina. So manghina, later on, ay malanta. Pagkatapos ng kalantaan, ay wala na. Ganon din po sa isang uri ng tao na kung saan ay manampalataya but merong kahinaan. But we have to eagerness. Sabi nga, yung eagerly na maituon pansin natin ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Ano po? So, yun ang sinasabi ng Panginoon na we have to cultivate our spiritual life. Pag wala pong cultivation, walang feeding, weak po ang ating spiritual life. Yung iba, sabi nila, malakas naman ako, I'm a bodybuilder, sabi nila. Pero pag pinitik sila ng sanlibutan, yun pang problema. Malakas ang katawan, pero spiritually weak, mahina ang kanilang spiritual life. Dahil wala po silang sapat na pundasyon sa kanilang pananampalataya. Now, in Book of Romans, sabi dito, no? Chapter 5. Sa Romans chapter 5. Verse 5. Says here, "Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given us." Kaya, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Although dumadaan tayo ng mga trials sa buhay,
we are encountering these difficulties of life, no? Mga uh, tribulations of life, sabi nga, test of life. So, wag po tayong ma-disappoint or wag po tayong magulumihanan. Minsan nagugulumihanan na tayo pagka nakaka-encounter tayo ng maraming problema. Family problem, finances, work. Nadi-disappoint ang ilan at sumusuko na agad. So sometimes yung ibang tao ay naghahanap po sila ng kanila-kanilang mga kaparaanan. So iba kapit patalim, yung iba naman ay humahanap ng hindi sangayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung ilan napapahamak Napapahamak yung ilan sa atin. Kasi sa kanila, normal lang yung kanilang araw-araw na activity na minsan ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Kahit masama, sige lang sila ng sige, but yun nga ang problema doon is the consequences of sin. Kasi nabibilang po yun doon sa coming of Christ, yung kanyang judgment. You will be judged according to your deeds. Either you are good and bad. So bilang po yon. Doon po tayo. No? Na kung saan we have to aware sa ating buhay, no? Na hindi tayo naka-entangled with those worldly activities na nag-uumang o kaya naka-hook up ng mga kasalanan sa buhay ng tao. Kaya sapat ang pag-ibig ng Diyos na noon pa ay Kanya na itong ipinamalas sa atin. Pinagkaloob niya na sa atin ito noon pa man. At yan po ay nakaukit na sa ating mga puso sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. So, ang ating puso ay sisidlan ng salita ng Diyos. Ito hindi dapat unos-unos, dapat we have a genuine heart sa Panginoon. Kasi kung hindi po magiging genuine, sabi nga, unos-unos lang, meron pa pong problema. There are some baggages of life, there is something wrong na dapat ay isuko natin sa Panginoon. We ask forgiveness to God, we have to surrender our life to Him, na siya lamang ang siyang mangunguna at magmamay-ari sa ating buhay. Turn our Bible to 2 Timothy chapter 1. Chapter 1, verse 6. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands, sabi nito. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind, sabi dito. So, ang ating buhay, mga kapatid, although sa ating estado, sa ating pananampalataya, ay hindi tayo pare-parehas sa ating level ng ating mga faith. O sa ating pag-grow sa ating faith. O maging sa ating kaalaman sa Panginoon. That's why sinasabi niya dito na we have to stir up the gift of God. Inline natin lagi yung ating mga skills or gift that came from God. Malay mo, mayroon ka palang gift of healing, which is hindi pa ito na expose, hindi pa ito nahayag. O mayroon kang gift of tongues, gift of pastoral, gift of prophecy, gift of evangelism, gift of discipleship. So, pag mayroon ka ito, praise God. Ito po yung the fivefold ministry na ipinagkakaloob ng Diyos.
and even those worshipers, the music team, at doon sa mga administration office. So lahat po, maliit, malaki, that's all coming from God na mga gifts. It's very useful sa ministry ng Panginoon. Kaya yung iba ay nag-aasam na sana mayroon ako noon, but you have to pray sa Panginoon na in that season, in that due time, ay ma-receive mo yung pangako ng Diyos. But it needs love. Kung wala kang pag-ibig, sabi nga, hindi magaganap ang mga bagay na mga yaon. And 2 John chapter 1, verse 6, sabi dito, Second John chapter 1, verse 6. Nasaan ka na? Yes. This is love, that we walk according to His commandments. This is the commandments that as you have heard from the beginning, you should walk in it. So, mga kapatid, no? Ang mga tagasunod ni Kristo, yung mga disciples niya before, no? Nakita niya lahat yun as in talagang sabihin natin ay they're not founded at all. May ilan man na naging disciples niya which is founded pero hindi ganoon ka taas ang kanilang level sa kanilang faith. That's why yung iba ay mayroon pang may resistance. Like Peter, may resistance. At ang pinakamatindang resistance na kanya sa mga disciples niya is sino? Si Judas. Matindi ang resistance niya kasi lumalaban siya sa kalooban ng Diyos. That's why na ipinagkanulo niya mismo pati ang ating Panginoon. Bininta niya sa 30 dinares na coins o dinares na gold coins, no? So this is love, sabi niya, that we walk according to His commandments, no? Kaya sabi ko nga kanina is hindi natin magagawa ang ukol sa spiritual na bagay patungkol sa Panginoon kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, sabi nga doon, maging pag-aari mo man lahat ng sanlibutan, sabi niya. Kung wala kang pag-ibig, ay wala rin. Tulad ka lang ng isang cymbals na tumutunog. Sabi doon. Wala siyang feeling of love. Meron bang ganon sa mga tao at this time? I think meron din naman silang pag-ibig, but sabi nga, doon sa kind of love, merong eros love, merong philia. But ang sinasabi ng Panginoon is the love of God. So it's having a big difference from the other kind of love. Kaya ang pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na kung ang ating narinig ay patungkol sa Kanyang pinag-uutos na dapat ay ito ang lalakaran ng Kanyang mga anak at mga taga-sunod. So, minsan, mahirap sumunod, sabi ng ilan. Bakit po? Napakaraming bawal sa inyo eh. So, this is the way ng pagiging isang mananampalataya kay Kristo. Kasi hindi pwedeng mahati yung ating puso na sinasabi ng ilan na mahirap maging Kristiyano kasi yung aking mga ginagawa, pagdating ko dyan, hindi ko na magawa. So what's the, anong problema doon? Ibig sabihin, yung kanyang mga hidden sins ay
hindi niya pa pwedeng i-expose, i-surrender sa Panginoon sapagkat natatakot o kaya'y nahihiya o siya ay mayroon pang pag-agam-agam sa kanyang buhay. So, mahirap para sa kanila sumunod. But us, no, ay yung kahirapang yon ay nagiging katagumpayan sa ating buhay. Mainam pa nga daw, sabi, pumasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman nang hirap niyang sumunod sa Panginoon. Yun po, kahit tumal o mabagal yung ating pag-usad bilang mga manampalataya, but the assurance of salvation to live with God later on ay nandoon na. So wala po tayong dapat na ikatakot. Sabi nga, because God, He did not give us the spirit of fear. Sabi nga, doon sa 1 Timothy kanina, chapter 1, verse 7. But the power and love in sound word. Pag nagsama yung power and love, good. Ibig sabihin, remarkable that you have the shield of the Spirit of God in your heart. Praise the Lord. Now, in John, sunod na book, in 3 John 5, verse 1 hanggang 3. Sabi po dito, the elder, to beloved Gaius, whom I love in truth, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. For I rejoiced greatly when brethren came and testified on the truth that is in you, just you walk in the truth. Kaya sabi nga, we have to live in the truth, sabi nga. Anong sabi doon sa John 8:32? Yung pagsunod ay isa itong pagpapalaya sa atin. Kasi kung hindi po tayo magpapasakop sa Panginoon, hindi po natin malalaman ang buong katotohanan ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kung iba po yung nilalakaran natin, church, alam po naman ninyo, pag ibang nilalakaran ng tao at hindi sumasang-ayon sa Panginoon, hindi po siya sa Panginoon. Sa church minsan, meron din evaluation. Pagkang kanilang ginagawa yung ukol sa church o sa Panginoon, which is yung iba ay minamasama, huwag po natin sawayin. Kasi ang ginagawa nila ay sa Panginoon. Maliban lang kung mali, we have the right to rebuke with love, sabi nga. Ay pagsaway na mayroong pag-ibig sa Diyos. Bakit po? Ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay isang uri ng pagtutuwid sa ating buhay na malaman nila ang katotohanan. At ang katotohanan yon ang siyang magpapalaya sa atin sa gapos ng pagkakasala. So marami nang nagtitestimony sa atin na noon pa man ay marami ang nakagapos sa kasalanan. But when they know God, sila po ay napalaya na maging sa sumpa ng kasalanan o sa sumpa ng kamatayan. Bakit po? Nire-recognize po nila ang pagkakapako ng ating Panginoon sa cross. Na ang sumpa ng kamatayan ay wala na. Sabi nga ay, where's your sting death? Sabi ng Panginoon. Kasi siya po ay nabuhay muli sa pangatlong araw. At ganun din, kayo o tayo na kanyang mga anak at taga-sunod o mga mananampalataya kay Kristo. Now, sabi dito sa 1 John chapter 4, verse 20.
Sabi po dito. But I want to start dun sa verse 17, 18 at saka 19. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. 19, we love Him because He first loved us. Kaya sabi ko, yung anxiety or fear sa buhay, ito yung nagiging hadlang sa tao na ayaw nilang lumapit sa Panginoon. At ito rin yung magiging dahilan sa isang tao na siya po ay mapapalayo lalo sa Panginoon kung hindi niya magawa o i-accept sa buhay niya na mayroong Diyos na nagmamahal sa Kanya. Kaya pasalamat po tayo mga kapatid dahil minahal tayo ng ating Panginoon noon pa mang una. Sabi nga, tinatanong minsan, who is your first love? Si Darling, si Shuta, hindi. Ang Panginoon, siya po yung ating first love sa ating buhay. Since from the start, no? Kasi natatalos ng Panginoon ang lahat. Even Jeremiah before, nasabi, nasa sinapupunan pa lamang siya, alam na ng Panginoon. From the past unto the present time, alam niya kung anong mangyayari. He is the omnipresent God. Alam niya. Alam niya yung kahinatnan. Kahit sa bawat isa sa atin, alam niya yung kahinatnan ng kanyang mga anak. Kaya, no fear. No? Huwag po tayong matakot. Kasi harap po tayo lahat sa Panginoon in that day. Now, in verse 20, if someone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. Who does not love his brother whose he has been seen, how can he love God who he has not seen? No? Kaya yung ilan ay mayroong ganito, no? Na sinasabi nila, pinopronounce nila sa kanilang mga labi, no? Na mahal ko siya, no? But palihim, mayroon palang resentment o galit o puot sa kanyang puso. Ito po ay isang uri ng pagsisinungaling sa Diyos. So, if we love God, we have to parallel. I-inline natin lahat within your fellow. Mananampalataya man yan o hindi, but we have to show the love of God to them. So, yun po, ano? Kung makikita po natin, we have to go back in that the story of the Good Samaritan, no? Ilang mga saserdote yung dumaan during that time. Nakita nila yung tao is bugbog, no? Yung isang tao doon. Maring siya po ay naparusahan sa kanyang kasalanan at iniwan lamang sa isang tabi. Pero nilampas-lampasan lang siya ng mga unang dumaan at dumaan naman itong isang Samaritano at kanya itong, hindi man niya kaano-ano yon, hindi man niya kabarangay, hindi man niya kanasyon, hindi niya katribo, but he show up the love of God to him, na dinala niya sa isang tirahan at nilunasan ang kanyang mga pasa at package deal. Nakiusap siya doon sa nangangasiwa na bigyan siya ng matitirahan at this time, hanggang siya ay nagpapalakas at nagpapagaling, at ito ang salapi pangdagdag sa inyo. So, many kinds na ma-show natin o may pabatid natin ang pag-ibig ng Diyos sa pagkakawang gawa o hindi lang maging sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Now, in pangatlo, yung last po, the mind of Christ. So, the mind of Christ is omniscient God. He knows everything. Sabi ko nga kanina, yung nakalipas at saka ngayon ay alam ng Diyos. Because God before and today is the same. Sabi nga,
I am who I am. That voice that Moses heard before, I am, in the Old Testament and the New Testament, in the book of John, is the same. I am. And who is that I am? Christ. Yeah? Sinabi niya doon sa mga Pharisee, ang ako, I am, and the Father is one. Kung anong ginagawa ng Ama, ay ginagawa ko. Sabi niya. So, ibig sabihin, ay ang pagkilos ng Ama at sa Anak ay iisa sa kapangyarihan ng Diyos. Now, sabi dito, maaari po natin na may apply ito sa ating mga buhay, with sound. That sound word, according to 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sound word. Kasi kung walang sound word, anong maririnig po natin? Kaya yung sinasabi sa Romans 10:17, na kailangan natin, we have to focus or incline our ears in hearing of the word of God, so that faith indwells in us. Magdwell sa ating buhay. Ano ang ating pananampalatayan kung wala tayong naririnig sa salita ng Diyos? Paano tayo magkakaroon ng strong foundation sa ating buhay kung wala tayong naririnig na salita ng Diyos? And nasaan yung Christ-likeness natin kung wala tayong maririnig na salita ng Diyos? Now, in 1 John chapter 5, verse 4, sabi dito, For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Kaya dapat tayo mga anak ng Diyos, tayo mga overcomers. Tayong mga ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Ipinanganak sa tubig at sa Espiritu ng Diyos. In John 3:5, sabi niya, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu ng Diyos, ay hindi niya masusumpungan ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, wala tayong mamanahin. You are not unable to become an inheritance of God. So we must be born of water and the Spirit of God, so that we will be with Him in His kingdom. So, ibig sabihin, this word, all of this word, hindi po literally na sinasabi na may panganak sa tubig, but we have to born in the Word of God, in the Spirit of God. So, this is only the key, na ma-accept natin ang Panginoon bilang siya po ay Diyos. Matanggap natin ang grasya ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya upang tayo po ay maligtas at maging kasama ng Diyos sa pagdating ng panahon na yon. Now, we go back in 2 Timothy. Malapit na po tayong matapos. Konting minutos na lang po. And 2 Timothy chapter 1, verse 6, sabi po dito, Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. So, nabanggit na ito kanina. Kaya, wag po natin kakaligtaan. Kung mayroon po tayong mga abilidad o skill, natin, prepare po natin yung ating sarili. Don't shy, sabi nga, don't fear. Yung iba natatakot pa. Dito sa chapter 2, the same book, 2 Timothy chapter 2, verse 22. Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Sabi doon. This ina-advise o ina-address po sa atin na iwanan na natin yung mga bagay o yung youthful lust, sabi dito, yung makamundong mga bagay o yung ating
pagkaisip bata, sinasabi, no? Dito. Na kung saan yung kung anong gusto lang natin, ayun ang masusunod. No, hindi po. Alam nyo, sa ating henerasyon ngayon, sa ating mga anak at ina po. So, this digital generation ay mostly sa mga bata, no? Malayo na sila doon sa alam po naman natin tayong matatanda na iba yung panahon natin noon eh. Makahanap lang tayo ng lata nung araw, masaya na tayo. Ha? Pero ngayon, ang kabataan, pag walang cellphone, hindi yan pupunta sa school. Ha? Ang kabataan ngayon, ang hawak lagi cellphone. Naka-standby, kumakain, nagre-relax cellphone. So this is the effect of the digital invention. So later on ay kukunti na lang din ang manggagawa kasi puro na robotics during that time. Puro na robotics. Kahit nga ngayon meron na eh. Hindi na sila nag-hire ng maraming laborers sa mga manufacturers kasi meron ng robot nakaprogram na in the digital way. So, yun po ang epekto ng takbo ng sanlibutan. So, mainam, no, na siguro hindi aksayado ang ating panahon kung in that way na maging robotics, pero wala naman sigurong magpapastor na robotics. Puro po yan talaga ay human intervention, human face-to-face. Yun po ang nakagisnan ng mga disciples at mga apostol ng Panginoon. Minsan yung iba, hindi na mag-church, mag-YouTube na lang ako. Andyan naman si Father, andyan naman si Pastor. Okay na yon. No, it's not enough. Kasi ang sinasabi doon sa Hebrews 10:25 is physically present and fellowshipping of God na nagpapaalalahanan kayo at nagpapalakasan, sabi doon. Lalo na ngayon, nalalapit ang pagdating ng Diyos. Sometimes last Friday I heard this global revival, sabi doon. Yes, sure. This world needs global revival na sila po ay dapat mabago at lumapit sa Panginoon. They have to surrender their life to God na may practice nila, may exercise nila yung Christian faith in Christ-likeness of God. Maraming mga signs and symbols, God's wonders. Sa Nepal, the ground is trembling everywhere. Because of this tectonic plates, sabi nga nila, pag yung tectonic plates ay nagbabanggaan doon sa kailaliman ng lupa, it creates earthquake. Ground is trembling, nagbibiyak-biyak ang lupa at nagkakaroon ng maraming landslide at massive destruction. At hindi lang po yun. Batid po natin na ang mundo is, we are now talaga nearer in the end time. The war is there, the unending war nandoon, civil war nandoon. Lahat. Controlling power nandoon. Lahat. Exposed na sa panahong na ito. Now, sabi nito, nawa ay hindi tayo maging mapasailalim doon sa hindi sinasang-ayunan ng Diyos, sapagkat tapat ang pangako ng Diyos na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. At hindi na yan babawiin ng Panginoon. Imagine that.
Pasalamat po tayo. Oo, totoo yun. We are all prodigal sons and daughters of God. But there's a time na tayo ay nagbabalik loob sa Diyos na nagsisisi tayo sa ating mga kamalian. Like that prodigal son. Ha? Yung prodigal son, minahal pa rin siya ng ama niya. At like Christ also, God, He always loving us kahit na tayo ay nagkakamali. Ha? Bakit po? Totoo yun, we are here still in the carnal world, but hindi natin nahayaan na tayo ay mahulog ng tuluyan sa bitag ng pagkakasala. Now, dito sa Mark 9, verse 41, "For whoever gives you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, assuredly I say to you, he will be by no means lose his reward." So, yung binabanggit po dito na for whoever gives a cup of water to drink in my name, ito po yung saro ng Diyos about Word of God. Cup of water. It's a Word of God na makapag-share tayo sa ating friends o sa ating di naman natin nakikilala, sa ating companion, sa ating mga fellow. You have the reward coming from God. The crown of righteousness, the crown of salvation. Yun po ang asahan natin sa Panginoon bilang kanyang mga tagapagmana. But the important thing is, na mabanggit ko ay bago tayo magtapos, I assure you na dapat ay yung tatak ng pagiging isang Kristiyano. Ano po yun? Meron na ba tayo nun? Ha? Dito sa Philippians chapter 3 verse 20, sabi po dito, "For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ." So dapat yun po. Once you accept Christ sa iyong buhay, that He is your God, a Savior, you are already have the citizenship of heaven. So the salvation is there. That is the seal na kayo ay ligtas na. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord God, salamat Lord sa salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw po lamang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na dapat tularan, huwaran, modelo sa lahat. Panginoon, marami mang mga Diyos na na-expose dito sa sanlibutan. Ngunit hindi sila naging kaparehas mo, Panginoon. Diyos noon at saka ngayon. Diyos na bumaba sa lupa na puno ng pagpapala, puno ng pag-ibig, puno ng himala, puno ng kabutihan, Panginoon. Salamat, O Panginoon, na ikaw, O God, ay aming nasumpungan sa aming buhay, na siyang nagbibigay daan, Panginoon, upang kami, Lord, ay maligtas bilang isang tagapagmana upang makatira sa iyong kaharian. Panginoon, salamat, Lord, sa mga kaluluwa na naririto, O God. Pagpalain mo, O God, ang kanilang mga buhay. Bendisyonan mo, O God, ang kanilang mga puso at kaisipan, Panginoon. Pagharian mo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord, na siyang aming tagapagturo, siyang aming tagapagsalita, na kami, O God, ay may redirect ang aming landasin, Panginoon. Lord, sa aming goal, Panginoon,
ay ang pangako mo, O Lord, na sa pagdating ng panahon, Panginoon, sa pagtunog ng trompeta, Lord, kami ay sasalubong sa iyo, Panginoon, sa kalapapan upang kami ugad ay siyasatin mo ayon sa aming mga ginawa dito sa lupa. Kung kami nga po, Panginoon, ay mayroon ng citizenship sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, salamat, O God, na kami, O Diyos, ay inangkin mo na bilang mga anak na tagapagmana ng iyong kaharian. Lord, salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat na ginawa mo sa aming buhay. Itong aming dalangin muli at pasasalamat sa iyo lamang, Ama, aming Diyos na aming tagapagligtas, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat na anak ng Diyos magsabi ng amin. Amen.